taong 1511. Sinakop ng mga Portuges ang dinastiya na itinatag ni Sultan Iskandar na bumubuo sa Malacca Sultanate. Matapos ang 130 years, dumating ang mga Ulandes para mamahala sa bansa. At sinundan ng mga Briton na namalagi noong 1786. Dahil sa pag-atake ng mga Hapon noong World War II, nagbigay ito ng daan para maghangad ng independensya o kalayaan ng mga Malay. Noong 1948, ang Malayan Union ay pinalitan ng Federation of Malaya na nag-alis sa Malaysia mula sa pag-aari ng bansang Britanya. At sa mga unang taon ng kalayaan, ang bansang Malaysia ay sumailalim sa mga mahihirap na kaganapan. Tulad ng hindi pagkakasundo sa bansang Indonesia nang ito'y mabuo. Paghiwalay ng Singapore noong 1965 para maging independenteng bansa, pag-aaway ng mga iba't ibang lahi makalipas ang 4 na taon, at ang pag-angkin ng Pilipinas sa Sabah noong 1980 hanggang kalagitnaan ng 90s. Sa paglipas ng panahon, ano na kaya ang bansang Malaysia? Ang Malaysia ay napapaloob sa Southeast Asia at nahahati ang bansa sa 2 rehiyon. Ang rehiyon ng Peninsular Malaysia na nasa may Malay Peninsula sa hangganan ng northern parte ng Thailand at ang rehiyon ng Malaysian Borneo na kinapapalooban ng estado ng Sabah at Sarawak na matatagpuan sa isla ng Borneo. Ang kanilang populasyon ay umaabot sa 28 million. At 57% nito ay mga Malay habang ang natitira ay mga Chinese, Indians at iba pang ethnic groups. Ang Malayan flag na tinatawag nilang Jalur Gemilang o Stripes of Glory sa Ingles ay kinapapalooban ng 14 alternating stripes na pula at puti, kulay asul na kanto na may hugis ng buwan at bituin na may 14 na sinag. Ang Federal Head of State o tinatawag na Yang di-Pertuan Agong na ibig sabihin ay Hari ng Malaysia ay si Sultan Mizan Zainal Abidin. Samantalang si Datuk Seri Najib Tun Razak naman ang tumatayong pang-anim na Prime Minister na nagsimulang manungkulan simula po noong April 3, 2009. Ang capital ng Malaysia ay Kuala Lumpur. At matatagpuan dito ang Petronas Twin Towers na dating pinakamataas na gusali sa buong mundo. Ito'y may taas na 1,483 feet at kinapapalooban ng 88 floors. Tulad sa ibang bansa, ang sayaw ay isang popular na kultura sa Malaysia at uri ng libangan na hindi maiaalis. Escape.
Dahil sa pinagsama-samang lahi ng tao at relihiyon sa Malaysia, ang selebrasyon ng mga festivals ay dinidiwang na puno ng kulay. Tulad ng mga Chino, sumusunod din ang mga Malay sa lunar calendar na pabago-bago ng petsa ng pagdiriwang bawat taon. Isa sa mga ilang festivals na ito ay ang Hungry Ghost Festival na ginaganap sa ika-15 araw ng 7th lunar month. Ito ay isang selebrasyon kung saan, ayon sa paniniwala ng mga Chino, nagbubukas ang tarangkahan ng impyerno at langit para pansamantalang palayain ang mga kaluluwa sa mundo. Sa araw na ito, ang mga Malay ay nagluluto ng mga masasarap na putahe para ialay sa kanilang mga namayapang mahal sa buhay, magsindi ng insenso, at magsunog ng mga Diyos papers o pera ng mga kaluluwa upang masiguro na masagana sila sa kabilang buhay. Nang naitatag ang Singapore Mission noong 1974, ay nakasama sa boundary nito ang bansang Malaysia. Pinayagan ng gobyerno maglabas-masok ng Malaysia ang mga missionaries gamit ang 30-day tourist visas. Ang membership ng simbahan noon ay kakaunti lamang at karamihan ay mga Amerikano at Australiano na pansamantalang nagtatrabaho sa bansa. Pero noong taong 1981, nagbago ang lahat ng dalawang Malay na kalalakihan ang tinawag para mag-serve ng full-time mission sa Singapore. At sa parehong taon, na-organize ang unang district sa Malaysia. Noong 1995, binisita ni Elder Joseph B. Wortlin ng Quorum of the 12 Apostles ang Malaysia at dinedicate ang bansa para sa pangangaral ng tunay na ebanghelyo.